Hello po. No, magandang gabi po sa inyong lahat. Uulitin ko na lang, no, yung live ko. Kasi kagabi, di ba, naputol tayo. Pero, yung lagi ko sinasabi sa inyo, nawa po lagi kayo patnubayan kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po sa anuman po sakuna, anuman pong kapahamakan, lalo na po sa anuman pong mga karamdaman. Mga kababayan, nakita niyo po ba yung title ko? Nakita po ba ninyo? Mga kababayan, di ba? Yan, di ba? Yung title natin, ang title po niyan is Mga Toda ng Buong Muntinlupa. Huwag ho kayong magpapabudol, no? Huwag kayong magpapabudol, no? Dito sa kay Konsyal Ting Niepes. Diba? Bakit ko po nasabi yan? Sa totoo lang po, no? Siya nga pala muna, teka muna. No? Thank you for watching Best Suyom at Ricky Alvarez, no? Shoutout po muna tayo, shoutout po sa inyong dalawa, no? Now, ngayon, shoutout tayo sa mga sumusunod, no? Babatiin muna natin, congratulations nga pala sa anak ng aking kaibigan at ito ay kanyang pamangkin na kumakandidato ng konsyal ng Muntinlupa na si Ian de la Cruz. No, ang kanya pong pamangkin na pumasa bilang Certified Public Accountant or CPA, no? Si Sennheiser Fortunado. Na congratulations, no? Sa iyong pagpasabi, maganda diyan, alam mo kung ano pinakamaganda diyan, ituloy mo ng pagiging lawyer. Para ngayon, iba yung dating pag CPA lawyer ka. Suggestion lang ni Daddy Bert yan, ha? Okay? Now, okay. Shoutout din po dito sa mga, no? Sa ating senador ng masa, no? Senador ng masa, si retired Colonel Bonifacio L. Busita. No, kumakandidato po si retired Colonel Bonifacio Busita ng senador, no? Siya po yung number 1 ng party list, one rider party list. Siya po ang first nominee, no? Okay? Shoutout din po sa kanyang kanang kamay na si Bro Jerwin. Bro Jerwin, thank you very much sa pag-receive mo sa aking tawag, no? Okay? Kay Sherry Light ng SMNI, kay Toto Kausing, no? Sa Matatag Prime International Lady Eagles Club, sa kanilang presidente na Sikat Nagata, at sa kanyang mga officer na sila MG Yoon ng Singapore, no? Okay? Si Saihatsu ng Korea, si CM ng Kuwait, na po, Lai ng Japan, Lailani Navarro Gutierrez, Shad ng Kyoto, Japan, Shed ng Novaliches, Claudel Sophia Kate ng KSA, kay Tony Cosio, Congressman Biyong Garing, Konsyal Tata Tebes, Konsyal Ian de la Cruz, Konsyal Santi Marinas, Konsyal Rolly Arsiaga Estupin, retired Colonel Manny de Guzman, Kagawad Yabot Arsiaga, SK Kagawad Anje Magnaye, Austria, Joffrey Malahito, Paulo de la Cruz, Richard Panso, Paul Bernabe, Presnilo Santos, Alan Miranda, Boy Soriano, Mark Brian Soriano, Kagawad Jojo Solema, Kagawad Ayot Bibo, Ana Pagkaliwat at Ansel Sir, at sa lahat po ng laging walang samang nanonood. No. Now, yung pag-uusapan po natin ngayon, dahil ito ay panawagan po ito sa atin ng mga toda na itapik ko. No? Tandaan po ninyo, mga kababayan, kayong mga toda, kayo sa inyong mga toda, no? Tandaan po ninyo. Huwag kayong maniniwala na iyan, ano ba sinabi sa inyo? Nag-meeting kayo, di ba?
O, panawagan sa ito, Konsehal Ting Niepes. Ha? Panawagan. Ha? Ano sabi ng TODA? Talagang malaking perwisyo sa kanila yan. Di ba? Malaking perwisyo yan. Di ba? So now, ngayon, isipin mo, dating 475 lang, ginawa niyong ano? Ha? 1,500. Hindi ba masyadong perwisyo yan sa mga katulad ng mga nagtatricycle, ng mga TODA? Di ba? Meron pa ba kayong mga konsensya? Meron pa talaga kayong ikangang natitirang ikangang talagang pagmamahal o pagmamalasakit sa talagang mga nagtatrabaho ng legal? O mga pansariling talagang interest na lang ninyo? Mga kababayan, kaya mga TODA, tandaan nyo to. Nung nagpatawag ng meeting sa inyo, si Ting Niepes, lahat kayo, pinatawag kayo, mga presidente at ibang mga opisyalis. Ano sabi sa inyo? Dapat tinitignan nyo, mga kababayan, kung ano yung sinasabi sa bawat salita nila. Ano sabi? Hindi muna ipapatupad. Pakinggan nyo yung hindi muna. Ano ang ibig sabihin yan? Humihingi lang sila ng boto sa inyo, pagkatapos dan ipatutupad nila yan. Dahil mag-e-eleksyon, alam nila na sumisigaw ang katulad ninyong mga TODA, ano ginawa? Gusto lang nilang i-delay lang. Hindi na raw muna ipapatupad sa January. Pero yan, tandaan ninyo, ordinansa na yan. Pinirmahan na nila yan. Kaya huwag kayong maniniwala, kayong mga TODA, na hindi nila ipapatupad yan. Ano ngayon? Meron pa kaya kayong ipakakain sa inyong mga pamilya? Di nga. Sila ba'y totoo talagang merong malasakit sa inyo? Isipin nyo naman yan, mga kababayan. Yan po sana ang pagtuunan nyo ng pansin. Yung ikangang pinipirwisyo na kayo ng mga politiko rito. Di ba? Kailangan na natin ng trabaho. Andiyan kayong legal na nagtatrabaho. Ano ginagawa sa inyo? Sinisikil pa kayo. Di ba? Pati sa pagbabayad. Yung 1,500, 1,500. Dagdagan nyo na lang ng 500 yan. Isang sakong bigas na yan. Kita nyo yung tinatanggal nyo na para pagkain ng mga sapagkainan ng mga TODA? Kinukuha pa ninyo? Yan ba yan ang gusto nyo mangyari? Talagang sikilin sila? Parusahan yung mga katwal nagtatrabaho ng maayos at malinis? Ano gusto nyong gawin dyan? Gawin nyong mga hold-upper? Gawin nyong snatcher? Gawin nyong mga tulak? Yan ba gusto nyong gawin? Konsehal Ting Niepes, hindi ito pinag-uusapan dahil ang gusto kayong tirahin. Hindi. Gusto natin itong pag-usapan dahil yan ang request ng mga TODA. Sorry po. Sorry. Kasi talagang ganun eh. Di ba? Kailangan lang nalalaman ng taong bayan yung inyong mga hindi magandang ginagawa. At for your information, mga Montelepeño, hindi nyo pwedeng sisihin lang po dyan si Ting Niepes. Hindi nyo pwedeng sisihin yan. Bakit? Bakit hindi pwedeng sisihin na siya lang? Pumirma lahat ng gagong mga konsyeli. O, di ba? Pumirma lahat sila eh. Hindi mapapatupad kung si Ting Niepes lang ang pumirma dyan. Hindi po. Kaya lahat po ng konsyal ng Juan Munti, lahat po sila ay salarin. Yan po sana ang tatandaan ninyo. Mga salarin po yan sa pagpaparusa sa inyo. Iyan po ang malinaw na katotohanan. Ngayon, pinatawag kayo. Ano sinabi sa inyo? Hindi muna ipapatupad. Ano ibig sabihin? Ipapatupad din nila yan. Kasi nandun yung muna. Gusto lang kayong kumbinsihin na iboto nyo sila kasi parte ng eleksyon. Iyan po ang katotohanan yan.
Humihingi lang sila ng boto sa inyo. Dahil kasi, alam nila, sa dami ng toda, siguradong tagilid sila. Diba? Yan. Kaya ngayon, tinan mo, ano ginagawa ninyo? Kayong mga tricycle, sino naman ang pinaparusahan ninyo? Kaming mga sumasakay. Bakit? Tinan mo, pumunta ka dyan sa Alabang. Number 1 din, nagreklamo dyan ang mga pasahero. Bakit? Pag ikaw ay namilit, sasakay ka, lalo na kung lalabas, special ka. Magkano singil? 150. Pero na, kayong mga to, hindi ko kayo sinisisi. Dahil sa laki ng butaw ninyo, kaya ganyan na nangyayari. Yan. Diba? Hindi ko kayo totally sinisisi. Kasi, masyadong malaking butaw. Natitignan nyo ba yan, mga konsehal? Mga pulpol na mga konsehal, mga gagong konsehal, mga inutil na konsehal? Meron pa ba talaga kayong mga puso para sa taong bayan? Meron pa ba talaga kayong totoong pagmamalasakit sa mga Montilipeño? Di ba? Yan ba ang gusto nyong mangyari? Kilabutan naman sana kayo. Di ba? Now, alam po ninyo, ganito yan. Mga kabal, sa hindi mga nakakaalam, ano lang ang solusyon dyan? Sa totoo lang, pwedeng ibito yan. Ibito ng mayor yan. Pag binito ng mayor yan, hindi na nila mapapatupad yan. Pero yung pinapangakuan kayo ng sinasabing, huwag muna, hindi muna, mali yan. Hindi nyo pwedeng panghawakan yung ganyang mga salita. Di ba? Yan. Di ba? Hindi muna. Huwag ho kayong maniniwala sa salita. Pakinggan ninyo at talastatin nyo ng maigi yung tinatawag na, alin? Ng salita na muna. Ano ang ibig sabihin yan? Hindi muna nila ipapatupad kasi eleksyon. Bakit? Pero pagkatapos ng eleksyon at iluklok nyo sila, yan, kalbaryo nyo na yan. Magiging kalbaryo na yan. Anong significant yan na pwede yan hindi mapatupad? Ibito lang ng mayor. Pag binito ng mayor yan, wala na yan. Hindi yan mapapatupad. Iyan dapat kayong mga toda ang ipinapanawagan ninyo na ibito nila yan. At lagyan nila ng tamang sistema yung mga ganyang mga toda o anumang organisasyon yan para sa transportasyon. Dumaan kayo dito sa may relation yung alternative route. Tignan mo kung gaano kadaming basura doon. Iyan ba? Matatawag ba yan? Napakaganda ng Muntinlupa. Dumaan kayo sa alternative route dyan sa may likod ng riles, sa gilid ng riles. Tignan nyo kung gaano kadaming squatter at gaano kadami dyan na mga basura. Diba? Ngayon, nagtrabaho ngayon si ano? Sino nagtrabaho? Nagtrabaho ngayon na pinapalinis ngayon ni Kapitan Tintin Abbas. Bakit? Binolja ko kasi siya. Alam mo, pag totoo silang nagmamalasakit para sa inyong taong bayan, hindi mangyayari yan. Tingnan mo? Kung hindi ko binolja, lilinisin ba ni Tintin Abbas? Yung dyan? Ilog dyan? Sa Alabang, sa tulay ng Alabang? Hindi. Di ba? Nakatikim sila ng Boljak kay Daddy Bert. Ayan, pinalilinis. Di ba? Ganyan. Ganyan din. Dumaan kayo. Kung nagsasabi ko na kahapon lang dumaan ako. Punong-puno ng basura at maraming squatter dyan sa alternative route ng sa may release ng tren. Bakit? Kasi wala talaga kayong sistema. Puro kainutilan ang ginagawa ninyo. Yan. Di ba? Pambira talaga kayo. Ang gagaling ninyo, no? Akala nyo siguro, no? Hindi nyo kayang busalan. Basta sa karapatan namin taong bayan, magsasalita at magsasalita ako para sa kanila, na hindi nila kayang gawin sa inyo yan, dahil natatakot sila. Nakita nyo ba yung post?
May nag-post. Ano nakalagay? Hindi lang kumikibo ang mga empleyado ng City Hall. Pero, talaga silang ikangang nabubuisit na rin sila. Dahil tapos sa ginagawa ninyo, pinipersa nyo sila na iboto lang ang Juan Munti. Pati mga pamilya nila, kailangan persahin nila na bumoto sa kanila. Ganyan kasi kayo kahagaman sa inyong mga posisyon, kagahaman sa kapangyarihan. Ganyan kayo mga kainutil. So now, ngayon, ano? Eto pa, may balita ako sa inyo mga kababayan. Ano sabi ko sa inyo? Diba? Idinimanda ako ni Allen Ampaya. Dinimanda ako ni Allen Ampaya. Dinimanda ako ng cyber libel. Asan ngayon, Allen Ampaya? Yung cyber libel mo. Di ba ano sabi ko sa'yo? Tatalunin kita. Ano nangyari? Di ba? Asan? Binasura yung alin mo. Yung cyber libel mo. Di ba? Huwag mo sabihin totoo yan. Ano kinakaso? Unjust vexation? Unjust vexation para lang masabi na ikaw, kinasuhan ako. Pero ano yan? Wala namang kulong yan eh. Probation lang yan. Pero ano ginawa ko? Nag-file ako ng motion for reconsideration dahil wala naman talaga eh. Di ba? Akala niyo siguro, matatakot ako sa inyo pag kinasuhan niyo ako. Mga gago kayo dyan. Sabi ko nga sa inyo, ikaw, lalo na ikaw, Allen Ampaya, hindi ako pananayuan sa iyo ng balahibo. Magkakaso-kaso ka, ngayon, ano gagawin? Kala mo siguro, no? Bobo kong tao na tulad mo. Hindi ako bobo na tulad mo at gago at inutil at tanga. Sige nga. Ngayon, kung ayaw mo na babatikos ka, huwag kang pumasok sa politika, magpribado ka. Dahil hanggat kayo, opisyalis kayo ng lungsod o opisyalis kayo, serbisyo publiko, talagang dapat handa kayo na ini-scrutinize kayo. Ngayon, kung ayaw nyo pala ma-scrutinize kayo, huwag kayong pumasok sa politika. Ano ngayon? Sino kaya sa atin ngayon? Allen Ampaya. Hindi mo napatunayan yung cyber libel sa akin. Mga kababayan yan. Kita nyo? Walang cyber libel sa akin. Ano? Asan ang cyber libel doon? Allen Ampaya. Oy! Doon sa mga aso ni Allen Ampaya. Ano ngayon? Ano kayo? Ano ginawa ninyo? Iulitin ko lang kasi kahapon may diferensya. Siguro sinasabotay ang internet ko. Ngayon, eto mga kababayan. Kita nyo? Ano ginawa ni Allen Ampaya sa mga empleyado niya? Kaya talagang walang konsensya yan. Hindi nyo dapat iboto yang vice mayor na yan. Isipin mo, ang liit-liit na ng sweldo ng mga empleyado ng barangay, nagpagawa siya ng t-shirt para naman sa kanya, ipinasusuot pa niya, pero ano ginawa niya? Siningil sa mga empleyado na 250. Ganyan ka, katuso. Sobrang tuso mo, pero marami kang pinamimigay ng kung ano-ano, gago, kalbo, na tulad ko. Pero ako, may utak ako, hindi ikaw, nakalbo ka, dahil kasi wala ka ng utak. Ano pag sinisita ka? Ano pag sinisita ka, Allen Ampaya? May nagtanong sa'yo, tinitira ka ni Felix Berto Mangada. Hayaan mo na lang yun. Hayaan? Kung di ka pala pulpol, dinimanda mo nga ako, di ba? Ng cyber libel. Di ba? Pero saan? Talo ka. Hindi mo napatunayan yung cyber libel. Sino kaya hiya sa atin? Sino ngayon ang tanga sa atin dalawa? Ikaw! Wala ka kasing tanga. Wala ka kasing bobo. Wala ka kasing inutil. Di ba?
Alam ko, hindi man kayo nagsasalita, pero nasasaktan kayo sa ginagawa ko. Dahil nalalaman na ngayon ng taong bayan, may boses na sila. Yan yun. Akala nyo siguro, no? Kaya alin ng paya, hindi ka talaga mananalo, sinasabi ko. Malabo pa. Sa sabaw ng pusit na manalo kang maging vice mayor kasi inutil ka. Napaka-inutil mo. Wala kang kasing inutil na kandidato. Tapos sasabihin mo pa ano? Ha? Meron akong pinapaboran? Ha? Bakit hindi mo binanggit doon sa sinampa mo sa aking kaso? Kung sino yung pinapaboran ko? Sige nga. O ngayon, ano? Sopla ka kayo sa akin. Alin ang paya? Tandaan mo, hindi ako maatras sa laban. Hindi ako natatakot kahit magkakulong-kulong pa ako. Hindi ka kaya kahiyahiya. Isang senior citizen at isang PWD, pinatulan mo. Di ba? Hindi ka kahiyahiya? Ha? Kahiyahiya ka. Dahil gusto mo lang akong iharas. Harassment lang yung ginagawa mo sa akin, sa totoo lang. Kaya hindi kita talaga tatantanan. Ha? Para malaman ng buong Muntinlupa, ha, na ang lakas-lakas mo pang kumandidato, vice mayor. Pero ano ka? Isaking palang taob ka na. O, di ba? Yan lang yan. Kung ayaw niyong nababatikos, huwag kayong sumali sa politika. O, di ba? Yan. Kaya nga, kayo, wag niyo akong aanahin dahil naku po, hindi ho ako natatakot sa inyo. Ha? Wala ho, basta parang yung ipinaglalaban ko, totoo, gagawin ko. O. Di ba? Tandaan ninyo. Ha? Tandaan ninyo. O, Benji! O, Soplak! Yung dinamanda sa akin na cyber libel ni ano, diyan sa piskalya, denied. O, diba? Denied. Para lang masabi na meron kayo naso sa akin, kinasuhan ako unjust vexation. Yung unjust vexation, wala namang kulong yan eh. Diba? Provision nga lang yan eh. Diba? Diba? Kaya ikaw, yung kaya mo lang ang binabangga mo. Ako ang banggae mo ng banggain at papatol ako sa'yo. Oh. Colonel Busita. Colonel Bonifacio L. Busita, tumatakbong senador. Nananawagan po ako sa inyo. Marami po rito, puntahan nyo po rito sa aming lungsod ng Muntinlupa, yung nangyayari na sinisikil etong mga TODA, yung mga Tricycle Drivers Association dito. Dati lang 475 ang butaw dito, gagawin nila sa January na 1,500. Kaya, kung gusto nyo, senador ng masa, Colonel Busita, puntahan nyo po kami rito at ako po ang maglalahad sa inyo kung gaano maraming lumalapit sa akin at humihingi ng tulong. Total, kayo naman ang pag merong magmamalasakit sa mga motorista. Perwisyo po talagang malaki. Dito nga ho ang butaw dito ng mga vendors, alam nyo, 500 dyan. Sa umaga, 500 dyan sa gabi. Oh. Ayan. Kaya, Colonel Busita, tinatawagan ko ang iyong presensya. Napakinggan nyo naman po kami, dito kaming mga Muntinlupa, no?
para naman nung sa mapag-usapan yan dyan sa Kongreso dahil yung congressman namin dito, alam ko rinirespeto mo yung congressman na kayo'y meron kayong parliamentary courtesy. Pero yung congressman namin ito, wala man lang ipinanakalang batas yan. Wala! So ngayon, ano? Kaya Colonel Busita, please po, kami nakikiusap sa inyo, pulungin nyo po ang lahat ng toda rito na yan ay mabito itong sinisingil nilang itong January para sa mga Montilipeño at sa mga taga-toda. Mag-a-announce po tayo pag pupunta kayo dito. Ipatatawag natin ang lahat ng mga toda para makausap ninyo kung walang katotohanan yung mga hinaing nila. Lalong-lalo na yung ibang presidente na abusado. Sana po, ngayon, Colonel Busita, nanonood po kayo. Alam ko, Brad Jerwin, nanonood ka ngayon. Iparating mo to, sa senador ng masa na si Colonel Busita. Colonel, senador ng masa, maawa naman po kayo sa aming mga Montilipeño. Baka naman pwede nyo kaming tulungan para mabito yan. Nang hindi naman masaktan etong mga toda. Yan po ang aming ikangang panawagan sa'yo. Gago pala to si Calvo. Ikaw ang kinasuhan niya, Daddy Bert, di pa nanalo sa'yo. Taga niya sa boto. O, di ba? Kaya nga, sa akin lang, soplak na. Kaya kung kayo, mga kababayan, natatakot kayo dyan kay Ampaya, wag ko kayo nang matakot. May pera lang yan. Isipin nyo, ako walang pera. Siya maraming pera. Kaya niyang lahat suhulan. Pero ano nangyari? Soplak siya. Talo siya sa akin. Hindi niya ako napatunayan na ako'y cyber libel. Yung ikinaso niya sa akin. Kasi alam niya, may kulong yun. Asan ka ngayon? Di ba? Sino kaya hiya sa atin? Na isang Daddy Bert na senior citizen at isang PW, tinalo ka. Kasi inutil at gunggong ka. Di ba? Iyan ba gusto nyong maging vice mayor ng Muntinlupa? Iyan? Ang gusto nyo? Na gusto ninyong maging vice mayor at siya lang ang may gusto. Alin ang payag, gumising ka. Ayaw talaga sa'yo ng mga Montilipeño. Lalong-lalo na dyan sa barangay mo. Gago. Sobra kang pinaka-inutil kang kandidato ngayon. Sa sobrang paghahangad mo, na ikaw ang pumalit dyan sa tsuhin mong pareho kayong pulpol na si Congressman Jimmy Presnedi. Pareho kayong pulpol. Diba? Kaya ka, diba? Ngayon malalaman ng mga Montilipeño, tinalo ka yung Daddy Bert sa kaso. Naalin? Yung cyber libel mo. Sino sa ating kahiyahiya ngayon? Sino? Thank you for watching, Munting Henyo. Diba? Pahiya ka ngayon sa akin. Hindi lang sa akin, kung hindi sa buong Montilipeño na ikaw ay tinalo ko. Diba? Sabi ko nga sa'yo, Alin ng Paya, handa akong magpakulong. Gago! Ikaw magiging vice mayor ng Muntinlupa? Inutil ka? Di ano nangyari sa mga Muntil? Lalo naging inutil. Di nga. Alam mo, sa totoo lang, ang daming nanonood sa akin. Yung iba hindi lang nagpapakita. Hindi lang sila nag-hide lang sila. Dahil kasi, yan ang ugali ninyo. Kung hindi, naninirya kayo. Kung hindi, pinipersonal nyo. Ako, sabi ko nga siya, personalin mo ako ng personal. Pe-personalin din kita ng pe-personalin. Ngayon,
pag pinagbigyan ako ni Colonel Busita na pumunta siya rito, tignan mo! Kaya ako, Colonel Busita, nakikiusap ako sa inyo. Pagbigyan nyo po yung aking panawagan sa inyo. Natignan nyo po rito para mabito man lang na hindi na nagsasakripisyo etong mga tauda. Marami pong dumadaing dito. Natutugunan ba? Hindi po. Colonel Busita, ako gusto ko nga maging senador ka. Pero, pag nakuha mo ang loob ng mga Montelepeño, sinisiguro ko sa'yo, mananalo ka dito. Aksyonan mo to, Colonel Busita. Dahil itong congressman namin dito ay gago at gunggong. Wala siyang pakialam. Ang alam lang niya, tumanggap ng confidential fund, tumanggap ng intelligence fund, tumanggap ng MOEE. Yan o ang kongresista namin dito. Nak, wag kayo ngayon mamroblema, sinasabi niyo yung daya-daya na yan. Hindi nila ngayon hawak ang machine dahil iba yan. Dahil pag bumoto kayo, for your information, na Muntinghenyo, nakikita nyo, hindi katulad dati na pwede tayo. Ngayon, makikita ninyo, pag ipinasok nyo sa machine, makikita na inyong mga binoto. Huwag kayo dyan pinapaikot lang kayo ng mga yan. Mga inutil yan, nak eh. Huwag kayong maniwala dyan. Ngayon, kaya nga sa totoo lang, kinakabahan na sila. Umiikot ang tumbong nila. Oh, eto di ba binanggit ko to nakaraang live ko? Thank you, nak, sa aking anak na sikat na gata. O di ba? Binanggit ko rito, may mag-finance lang sa akin. Dahil merong gastos yan. Magbabayad ako ng abogado, kaya ako'y nananawagan, sa inyo. Piso para kay Daddy Bird, para sa pinaglalaban ko. Piso para kay Daddy Bird, na pinaglalaban ko. Para ngayon, makasuhan ko yung Joje Alcaraz, dyan ng disqualification, yung 1 munti. Dapat talaga makasuhan yan, kasi maging si Joje Alcaraz, alam niya. Thank you, Nak, and Jiyun, thank you, Nak, for watching. Alam niya na meron siyang perpetual disqualification, pero ang lakas ng loob niya, mag-submit siya ng kandidatura niya para sa party list. Hindi niyo ba alam yan? Na yan, pag pinapenetrate ninyo, yan si Joje Alcaraz, habang panahon na nakaluklok yan, ayaw nang bumitaw niyan. Ano-ano ba mga hawak niyan? Siya may hawak ng foundation ng care card. Yan. Tingnan nyo. Yan sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Isipin nyo, ano pa kinabang sa atin ang care card na yan? Huwag kayong magpakagago, mga Montelepeño. Ginagago kayo ng yung care card na yan. Yung sinasabi nilang 25 to 75 subsidy dyan sa Osmon, walang silbi ang Osmon na yan. Ikaw bibili ng bulak mo, ikaw bibili ng ringgilya mo, ikaw bibili ng surgical glove mo, ikaw bibili ng dextrose mo, ikaw bibili ng gamot mo, ikaw magpapalaboratorio, ikaw magpapa-x-ray, lahat yan, gastos mo, tapos hihingi pa sa'yo kung may PhilHealth ka. So, ibig sabihin, doble kinikita nila dahil sinisingil nila yung pinapagamot ninyo dyan sa Osmon, sa PhilHealth. Ilagay niyo sa kokotin niyo yan, mga Montelepeño. Ang akin dito is awareness lang. Para naman kayo gumising. Alam pa ninyo, ako pasensya na sa akin sinasabi sa inyo. Kasi ang tingin nila sa inyo, mukha kayong pera. Kaya ganyan, dahil nababayaran kayo, tinatanggap nyo yung pera nila at sila binoboto, kaya ganyan ang nangyayari sa Muntinlupa. Tayo ang mayroong kasalanan. Kasalanan natin yan dahil kayo, kinukonsinti nyo yung pagbabayad nila sa inyo, ibinoboto nyo sila. Ako, sinasabi ko nga sa inyo, mga kababayan. Ang sinasabi ko sa inyo, kunin nyo yung ibibigay sa inyo, pero wag nyo silang iboto. Dahil pinamimigay nila, pera naman ninyo. Pera ng taong bayan yan. Pera natin yan.
Yan sanang tandaan ninyo. Jojo Alcaraz, huwag mong sabihin abogado ka. Ha? Ako'y pangkaraniwan lang. Pangkaraniwan lang ako. Pero, kaya ko kayong banggain kahit wala akong pera. Pare-pareho kayong mga inutil dyan. Akala nyo siguro ngayon, ang tanda ninyo, ang power ngayon, ay nasa social media na. Wala na sa tarpaulin. Linologo kayo ng tarpaulin. Ano ginawa dyan, kay konsyal, kumakandidatong konsyal, na si retired colonel, Rolly Arsiaga Estupin, binaklas. Pero yung mga tarpaulin ng Juan Monte, hindi nila binaklas. Ganyan sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi na magpa-interview na lang kayo sa akin. Diba? Ano ginagawa nila? Diba? Kasi kayo, ang pinapairal ninyo, pag binigyan na kayo ng pera, ayun na. Pero, pagkatapos ng eleksyon, at hindi na kayo tignan, paano yung reklamo ninyo? Sino gago? Diba? Kayo? Sorry to my words, pero yun ang totoo. Gumising naman kayo. Huwag naman ninyong paniwalaan yung mga leader-leader nyo na kumukuha ng kayo, tapos iboboto ninyo. Sino nakikinabang? Yung leader ninyo, hindi kayo. Ganyan ang nangyayari dito. Kaya tayo nagkaka-indulto. Napakayaman ng Muntinlupa. Tignan nyo. Natatago lang nila kasi pagdadinig ng Muntinlupa ka, ano kagad? Ayala Alabang. Yung Ayala Alabang, maganda. Pero dumaan nga kayo sa gilid ng yung alternative route dyan. Tingnan nyo, kung may totoo sila, mayroong pagmamalasakit. Tingnan nyo, puno ng squatter at puno ng basura. Pag hindi totoo yung sinasabi ko, sige, ipakulong nyo ako, idemanda ninyo ako. Dumaan kayo sa alternative route dyan. Tingnan nyo, nung boardaging ko si Tintin Abbas, ano nangyari? Lininis yung, yung ilog, dyan sa Alabang. Pero nung walang bumabatikos, di ba? Ano ibig sabihin dyan? Nasasaktan talaga sila sa ginagawa ko. Yan. Huwag kunin nyo kaming gaguhin ng mga Montilipeño. Kaya nga, mga toda, yung Juan Monte na mga kandidato, huwag nyo nang iboto yan. Bakit? Kasi pinaglalaruan na lang kayo. Basta gusto nila na ipanukala, gawing ordinansa, magiging ordinansa. Kasi wala kayong fiscalizer. Ano sinasabi ko sa inyo? Maglagay kayo ng kandidato ng mga oposisyon para mayroong fiscalizer dyan at magkaroon ng transparency. Yan. Ako hinihingi ko din sa Distrito 1, 4 nga lang eh. Ngayon, kung gagawin nyo, lahat iboboto nyo, opposition, salamat. Pero ako sino yan? Tata Tebes, Santi Marinas, Ian de la Cruz, Rolly Estupin Arsiaga. Yan lang, 4 lang. Bakit? May boses na dyan sa konseho. Kaya wala kayong nagiging boses dyan sa konseho kasi ang binoboto nyo ay puro Juan Monte. Alam mo sa Juan Monte na pwede ko lang rekomenda dyan? Del Bago? Bago? Pero dati siyang kapitan. Yung Walter Arcila kasi bago. Pero yung Amanda? Ano ba ginawa ng asawa niya? Ano ba ginawa ng asawa niya? Sige nga, yung Alan Camilon. Ano ginawa sa Muntinlupa niyan? Naaalala lang yan pag may eleksyon. Dahil dinadaan nila sa pera at suhol. Kasi kayo, mga Muntinlupa, nagpapasuhol kasi kayo. Suhol kayo ng suhol. Sige, gawin nyo yan para nang sa gayon, lahat, ng indulto, abutin ninyo. Tama ka, Muntinghenyo. Dapat manalo ang mga bagong konsyal ng Muntinlupa. Alam niyo yung Muntinghenyo. Pusong Verde, Rebecca Quezon,
Ha? Kat Nagata o sino pang mga nanonood sa akin dyan. Tandaan nyo to. Ha? Ano? Hindi na makakaporma yan. Yan mga yan, kung iboboto nyo, puro bago. Tandaan niyo yan. Nasa atin naman ang kapangyarihan. Sa totoo lang. Oh. Kaya nga ako dito, marami sa akin nananalangin. Ako, hindi naman ako natatakot sa kanila. Bakit? Ba't ako matatakot? Hanggat meron akong pinaniniwala ang Diyos na gumagabay sa akin, hindi ako dapat matakot. Tingnan mo, ano nangyari? Kung hindi ako kinakasiya ng Panginoon Diyos, nagkaso sa akin si Allen Ampaya ng ano? Cyber libel. Asaan? Ayun, baligtad. Talo siya. Di ba? Sino kayaya sa amin dalawa ngayon? Pinatulan niya, isang senior citizen at isang PWD. Sige nga. Hindi kaya kahiya-hiya ito, etong tangang tumatakbong vice mayor. Ako sinasabi ko yan, tanga yan. Oh, tanga. Nagsabon ng katangahan dito, sinalulat niya ni Allen Ampaya. Akala siguro nila kaya nila akong busalan. Diba? Hindi nyo ako kayang busalan. Hindi nyo ako kayang igang ano. Ba't ako matatakot sa inyo? Nagampanan ko na ang tungkulin ko sa aking mga anak. No? Tandaan ninyo, hindi po ako dating ganito. Ha? Hindi po, mga kababayan. Nagkasakit lang tayo, pero tanggap ko yun. Kasi kasalanan ko eh. Wala po akong bisyo. Ang bisyo ko lang pagkain. Wala akong sigarilyo, wala akong alak. Wala ako niyan. Pagkain lang talaga. Talagang napakatakaw ko. Pero, hindi dahilan yan para sumuko ako sa buhay. Yan ang gusto kong ipamulat sa inyo, mga Montelepeño. Hindi po dahilan ang kahirapan. Mahirap din po ako. Pero hindi ako sumusuko sa laban. Hindi po ako mayaman. Pero hindi ako sumusuko sa laban. Iyan ang gusto kong ipamulat sa inyong lahat. Naisipin mo, ano yung binangga ko? Pader! Pader yung binangga ko. Diba? Magandang gabi rin sa iyo, Jeric D. Macali, at sa lahat ng grupo ng SSP. Pader ang binabangga ko. Diba? Pero, sabi nga sa Bible, hindi raw nakakapuwing ang isang troso. Diba? Ako, palito lang. Ayun, napuwing ko sila. Diba? Yan sana, mga kababayan. Diba? Ha? Maiba naman tayo, subukan naman natin ang mga bago para mamuno dito sa ating bayan ng Muntinlupa. Tama! Alam nyo, kung totoo kayo mga kayong pagmamalasakit at pagmamahal, unang-una sa bayan ninyo, bakit? Dapat nyo talagang mahalin ang bayan nyo dahil ang mundo ang unang linikha ng Panginoon Diyos bago ang tao. Kaya dapat nyong pagmalasakitan ang inyong bayan. Dahil yan, linikha ng ating poong may kapal, ng ating Panginoon Diyos. Kaya bakit ako natatakot? Wala lang po, simple. Kasi meron po akong pinaniniwala ang Diyos. Pag sinamba nyo ang pera, tandaan po ninyo, demonyo yan. Demonyo ang pera pag sinamba ninyo. Pero, ang pera dapat po pinagmamalasakitan. Lalo na kung iyo'y inyong pinaghirapan. Malaki po ang pagkakaiba ng isang pagmamalasakit at pagmamahal, lalong-lalo na sa mga material na bagay. Hindi nyo madadala sa libingan yan, tandaan nyo. Kaya nga, sana makarating to, although isi-share ko to kay Colonel Busita para makarating sa kanya at malaman niya etong nangyayari dito sa ating lungsod ng Muntinlupa. Mga kababayan, di ba?
Salamat sa panonood mo, Rosa Ragusa. Salamat. At sa lahat ng manonood, at sa lahat ng ikangang aking tagatangkilik. Salamat po. Alam ko libo kayong nanonood. Hindi lang kayo, nag-hide lang kayo dahil natatakot. Naintindihan ko po yun. Wala akong problema ron. Basta ang akin lang pakiusap, pakishare po nito lahat ng aking live sa inyong mga kaibigan para nalalaman ang totoong nangyayari dito sa ating lungsod ng Muntinlupa. Yan lang po ang aking pakiusapin. Wala na pong iba. Ganun lang po. Kaya sinasabi ko sa inyo, magpasalamat po kayo. Merong Daddy Bert na nagmamalasakit sa inyo para kayo ihahon ang inyong mga kaisipan, ang inyong mga anak at inyong lahat na mga mahal sa buhay. Yan lang po yan. Wala po kong intensyon na umupo. Di ba? Kaya nga, sabi ko nga sa inyo, isipin nyo, linalaan ko ang buhay ko sa inyo para lang kayo guminhawa. Di ba? Hindi po ako nagyayabang. Hanggat meron tayo kasing pinaniniwala ang Diyos, hindi ho dapat kayo natatakot. Alam po ninyo, meron akong anak na nasa Japan, ayan o. Yung Kat Nagata, nanonood hanggang ngayon. Alam po ninyo yung bata na yan. Talagang napakatulungin na bata. Maganda na, may pera pa. Pero, nagdamot ba? Ang kanya lang tumulong sa aking anak ko na yan. Di ba? Yung anak ko na nasa Japan na yan. Huwag ko tayo magmi-misinterpret kasi akala nyo kasi lahat na nagja-Japan, mga pokpok. Hindi po. Iba na po ngayon. Iba na po. Dapat po tayo, huwag ko tayong judgmental. Napakaganda ng anak ko na yan. Sabihin ko sa inyo, napakaganda niyan. Pero, alam nyo, ang pagmamahal niya sa Muntinlupa, kung hindi nyo lang alam. Alamin nyo kung gaano kamahal niyan ang mga Muntin. Pero hindi po yan taga Muntinlupa. Taga po, Antipolo po yan. Ang originated niya. Pero dahil nakapagnegosyo siya rito, naramdaman niya at nakita niya ang kahirapan ng Muntinlupa. Naramdaman niya sa puso niya kung gaano nahihirapan ang mga Muntinlupa. Kaya ngayon, sana pag-uwi niya, pag-uwi mo, tumulong ka uli. Tumulong ka uli, nak. At nandito lang ang inyong ang Daddy Bert mo. All the support you came from me. 1,000% nak, ibibigay ko yan. Dahil alam ko naman kung ano ang puso mo para sa mga Muntinlupeño. Nasasaktan lang ako kasi alam mo bakit? Sa ginagawa ninyo sa taong bayan. Napakasakit. Sa daming naghihirap, ang daming squatter, ang daming walang bahay, ang daming walang trabaho. Iyan po, dapat trabaho ang ibinibigay nyo sa tao, hindi ayuda. Dahil kung merong mga trabaho yan, hindi na po yan hihingi ng ayuda ninyo. Yan po dapat ang isipin ninyo. So sa mga late na nanood, pasensya na po. Tatapusin ko na po, no? Dahil kanina, panoorin na lang po ninyo sa replay. No, pasensya na po sa mga late na nanonood. Oy, Pandak Bruno, nak. Late ka nanood. Okay, i-replay mo na lang. Magandang gabi rin sa'yo, nak. No? Panoorin mo na lang sa replay. Kanina pa ako kasi nagla-live, no? Sinasabi ko nga sa inyo, nak. Paki-share lang ninyo sa inyong lahat na mga kaibigan, mga kamag-anak, no? Paki-share lang po. Maraming pong salamat. Ako po'y bumabati uli sa inyo ng magandang gabi. Nawa lagi kayong patnubayan po kayo lagi ng ating Panginoon Diyos. Ligtas po sa anumang pong sakuna, anumang pong kapamakan, lalong-lalo sa anumang pong karamdaman. God bless you all at maraming pong salamat sa Diyos.